Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Amadeus. Hinihiling ko na mag-imbita kayo ng makakasama habang nakikinig. Dahil hindi ninyo kakayanin mag-isa ang istoryang ibabahagi ko ngayong gabi. Hindi ko na patatagalin pa. Magsisimula na ako. Sa mga naging unang kasaysayan ng daigdig, ang mga tao ay mabilis na lumago ang bilang at kumalat sa mga lupain sa iba't ibang dako ng mundo. Sa mabilis na pagtaas ng imahinasyon ng sining at paghulma ng mga bato, nagtayo ang mga naunang tao ng mga lungsod na may kahanga-hangang karilagan. Nakabisado nila ang pagpapantay ng mga bakal at mga sandatang nagagamit sa digmaan. Natuto silang magtayo ng mga hukbo at manakaw sa pamamagitan ng digmaan. At unti-unti ay nakalimutan ng mga naunang sibilisasyon ang dakilang lumikha. Dahil ang kanilang mga pagmamataas ay humantong sa kasapakiman at sa masamang pagnanasa. Ang mga natirang mga anak ni Cain ay higit na dumami at nagpalaganap ng kasamaan, habang ang mga anak naman ni Seth ay tumayo upang ipaglaban ang kabutihan. Bibig lamang ang bukod-tanging sandata. Ito ang kanilang maigting na pananampalataya sa lamigha. Ang kanilang katapangan at panangaling ay lumaganap hanggang ang mga salinlahing mga kwento ay naging alamat. Habang ang mga ginawang espada ng mga napuksang alipughang anak ay namana ng iilan at patuloy na nagamit sa kasamaan at sa kalapastangan. Ginamit nila ang pangalan ng ibang huwad na Diyos at marami ang naniniwalang nagbibigay ito sa may hawak ng malaking tagumpay at pagkakataon upang maging mortal. Ito ang kapangyarihan ng bakal at apoy. Ang kwentong ito ay nagmula pa sa 75 taong gulang na lolo ng isang kaibigan. Bagamat hirap magsalita ay detalyado nitong ikinuwento ang isang pangyayari na kanyang naranasan noong ito ay bata pa. 22 taong gulang pa lamang siya noon. 4 na taon matapos ang ikalawang pandaigdigang digmaan. Taong 1949, Zamboanga, Sibugay. Ang tubig ay kumikinang sa sinag ng araw habang umagos ito papunta sa isang makipot na ilog sa isang malinaw at malinis na tubig. Ang mga isda doon ay malumanay na lumalangoy at sumasabay sa agos habang hindi humihiwalay sa isa't isa. Isang palaso ang biglang pumito sa hangin at tumago sa hindi nagagambalang tubig. Nakakapit doon ang isang manipis na sinulit. Nahawak naman ang isang binata na nakatayo sa kabilang bahagi ng napakagandang ilog ng Zamboanga. Ganyan lang kasimple noon ang buhay ni Lolo Sembong. Mangisda, mamana ng ibon o bayawak. Kahit ano na pwedeng maiuwi upang makain ng kanyang pamilya, inuwi niya. Bata pa lamang ay namulat na daw siya na kailangan niyang gumawa ng paraan para mapakain ang kanyang mga kapatid katulong ang kanyang ama. Mahirap lang ang buhay noon sa probinsya. Kung hindi nakapagtatanim, magugutom ka. Nagbago ang lahat ng iyon nung minsang may mapadpad na tayo sa kanilang lugar. Sabi niya, kasagsagan ng ulan noon, nagpapatila sa kubong gawa ng kanyang ama. Inabot siya ng ulan habang naghahanap siya ng maiuwing palaka sa bukid. Nung walang ano-ano ay may isang kakaibang lalaki ang bigla na lamang lumitaw sa kanyang harapan. Ayon sa kanya, kakaiba ang tangkad nito. Sabi niya pa, ayun daw yung kauna-unahan o ito yung kauna-unahang lalaki na nakita niyang nagtataglay ng kakaibang taas
Nasa 7 talampakan daw ito, tantya niya. Nagtataglay ito ng maiitim na mga buhok, matangos na ilong at asul na mga mata. Seryoso at matiim kung tumingin. Mukha daw itong panyaga. Noong panahong iyon, ang mga Amerikano sa Pilipinas nasa Maynila na lahat. Hindi siya nagtaka kahit pakakaiba ang suot nito kasi bukod sa pagiging probinsyano at nakatira sa isang liblib na bayan, wala siyang idea kung ano ang itsura ng Amerikano. Basta ang nasa isip niya, tao ang kahirap niya. Kaibigan, pili ba ako tumabi sa'yo? Lakas kasi ulan, galing ako sa malayong lugar. Sige po. Upo kayo dito habang malakas pa ang ulan. Habang sinasabi niya yon ay manghang-mangha siya sa itsura nito. Napakagandang klase ng tao. Alam niyang tayo iyon kasi wala naman daw ganoon kagandang lalaki sa lugar nila. Salamat. Pagkatapos itong maupo ay tumitig lang daw iyon sa harapan. Paring may tinititigang bagay sa kakahuyan. At maya-maya pa ay nagsalita ito. Handa ba ang bayan ninyo sa digmaang dadating? Hindi siya nakapagsalita sa takot. Alanganin man ay kinausap niya pa din ito. Hindi po ba tapos ng gera? Anong digmaan po ba ang tinutukoy ninyo? Magkakaroon naman po ulit ng panibagong digmaan. Sana hindi pa kami nakakaahon. Ang tinutukoy kong laban ay ang laban sa dimensional na mundo. Ngayong taon ito yun magaganap hanggang sa matapos ang mundo na gawa ng kataas-taasang lumikha. Ayon sa kanya, bagamat hindi niya naiintindihan ay sumagot siya na handa niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya laban sa kahit na sinong mananakop. Tumitik sa kanya ang lalaki. Bubulong ito sabay itinutok sa kanya ang mga palad. Nakatutok iyon eksakto sa kanyang dibdib. Sa paanong paraan sa kahoy? Sa itak? Sa pana na ginagamit mo sa pangangaso? Laban sa mga espada ng kadiliman? Matagal na kitang minamanmanan, Sembong. Mula pa nung ikaw ay pinanganak. Ako sa iyo ay laging nakaalalay. At alam ko din na ikaw ay maangking kakayanan na pinaresa ng ginto ang puso. Sa walang kadahilanan ay sumakit bigla ang dibdib ni Lolo Sembong. Napaupo siya sa sobrang sakit na animoy pero nakatalak dito kutsilyo pero wala naman siyang nakikita. Maya-maya pa'y nagpatuloy ang tayo. Sinasabi mong ang mga pangkaraniwang gamit na tinutukoy mo ay may kakayanan para ipagtanggol ang iyong sarili. Sa mga nilalang na pagamat hindi ninyo nakikita ay may kakayanang magbigay ng matinding sakit. Sagutin mo ako, Sembong. Hindi po. Wala kayong mga alam na tao. Sinira ng mga mandirigma ninyo ang tahanan ng mga nilalang na namumuhay ng tahimik sa kabilang mundo. Ganon din ang tahanan namin. Maya-maya pa'y bumulong ito ulit at saka siya sinabihang tumayo. Dagdag pa nito, hindi ako nagpunta dito at nagpakita sa iyo para saktan ka. Bumalik ito sa pagkakaupo sa kubo. Habang naiwang tigalgal si Lolo Sembong na nakayupayop sa lupa. Ang puso ni Lolo Sembong ayon sa kanya ay lumalagabog pa din sa sakit at kaba dulot ng takot na nararamdaman niya. Habang ipinapanalangin na sana dumating ang kanyang ama para saklolohan siya sa nilalang nakasama niya ngayon. Maya-maya daw ay nagsalita ito ulit at tila pa naririnig ang kanyang iniisip. Sa tingin mo, kaya kayong pagtanggol ng ama mo laban sa akin o higit kanino man? At ang mga tao dito sa inyong lugar ay kayang protektahan ang kanilang mga kaanak at sarili gamit ang mga armas na gawa lamang ninyong mga tao. Kapag
Isip-isip niya kung sakaling may nangyaring ang digmaan. Alam ni Lolo Sembong na kahit kailan ay hindi pa nasusubungan kang makipaglaban ng kanyang ama. Maging ng kanilang mga kanayon. Paano pa siya? Nawalan siya ng lakas ng loob dahil sa kanyang niisip. Maya-maya ay sumugod ito ulit na tila binabasa nga ang kanyang isipan. Nakita mo na? Hindi, di ba? Tumayo si Lolo Sembong ng dahan-dahan saka umupo sa tabi ng banyaga. Nagsalita ulit ito. Ang pagsisikap na kumbinsihin ang mga nakakatanda ay walang saysay, Sembong. Dahil sa kanilang pagiging mapagmataas ay maaaring hindi sila sumunod sa iyo bilang ikaw ay isang bata lamang. Sa madaling salita, hindi sila sa iyo makikinig. Dapat kang kumilos kung nais mong iligtas ang iyong pamilya at mga kaibigan. Kung hindi ka kikilos, sino ang sa inyo ay poprotekta? Poprotektahan kami ng Diyos. Tatanungin kita, Sembong. Pinrotektahan ba ng Diyos si Abel? Alam ng lahat ang kwento sa magkapatid na Abel at Cain at kung ano ang nangyari sa Eden. Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid dahil sa puot at paninibugho at hindi ito pinigilan ng Diyos. Bagamat hindi naiintindihan o nauunawaan ni Lolo Sembong ang layunin ng Diyos, isang bagay ang natitiyak niya. Hindi siya papayag na masaktan ni naman ang kanyang pamilya. Kung ganun, ano po ang dapat kong gawin? Matuto kang lumaban. Labanan? Sinong magtuturo sa akin? Lumaki ako mula pagkabata na bagamat nakakarinig ng mga pag-uudyok at sinasabing maging matapang, maging matatag at maging malakas kami kontra sa mga mananakaw. Ang nakikita ko po sa mga nakakatanda ay kabaliktaran. Pinapalaki kami at tinuturuan kaming maging payapa at ayusin ang hindi pagkakasundo. Bihira ang karanasan sa lahat ng pamayanan. Hindi ko kayang lumaban. Isa sa pamilya namin walang alam sa mahika gaya ng ipinamalas mo sa akin kanina. Paano namin magagawa yan? Tumayo ito ng tuwid saka tumitig sa kanya ng matiim. Kung gayon, ang iyong bayan ay mapapahamak. Lumalakas sa mga anak ng kadiliman. Sinisira at inaalipin nila ang mga mahihina at hinahangat nilang alipinin ang buong mundo at patayin ang lahat ng naniniwala sa lumikha. Kada taon sila ay nakakakuha ng mga malilinis na kaluluwa at sila ay darating sa inyong bayan sa mga araw na hindi ninyo inaasahan. Tinitiyak ko sa iyo yan. Pumunta ako at nagpakita sa iyo na may pag-asang makakahanap ng makakasama at mabibigyan ka ng sapat na lakas ng loob. Pero nagkamali ako sa iyo. Matagal kong inintay ang paglaki mo. Ito ay pinalangin ko sa Panginoon. Pero hindi ka naniniwala sa akin. Paalam, Sembong. Tumalikod ang tayo para maglakad papalayo. Agad itong pinigilan ni Lolo Sembong. Teka. Patawad, Ginoo. Hindi kita masasagot ngayon pero bigyan mo ako ng sapat na oras para makapag-isip. Sana ng gabi, balikan mo ako at ibibigay ko sa iyo ang aking sagot. Naiintindihan ko. Sige, magkita tayo bukas ng 3:00 ng madaling araw. Alam ni Lolo Sembong na hindi yun ganoon kadaling tanggapin ng kanyang ama. Kapag ikinuwento niya yung karanasan niya, tiyak na hindi maniniwala iyon at baka nga daw pagalitan pa siya. Kaya naman mas binabuti daw ni Lolo Sembong na ilihim iyon at nagdesisyon na babalik sa pinagkasunduang oras. Kinabukasan 2:00 pa lang ay naghahanda na siya. Bago umalis sa kanilang munting tahanan ay nagdasal muna si Lolo Sembong. Panginoon, aking may lalang, tulungan mo ang iyong lingkod.
Akayin mo ko sa landas patungo sa kaligtasan at naayon lamang sa iyong kalooban. Tulungan mo ako, protektahan mo ang iyong bayan. Matapos noon ay dahan-dahan siyang lumabas. Sinindihan ang kaserang dala-dala at dinampot ang kahoy na gagamitin upang hindi madulas sa pilapil. Ilang saglit pa natatanaw niya na ang kubo kung saan sila unang nagkita ng tayo. Nakita niya itong nakatayo, kasama ang isang maliwanag na babae. Kumakaway iyon sa kanya, kaya naman halos takbuhin niya ang pilapil para agad na makalapit sa mga ito. Ayon sa kanya, habang papalapit ng papalapit ay namamangha daw itong si Lolo Sempong sa kanyang nakikita. Dahil habang papalapit siya ng papalapit ay palakas naman ng palakas ang liwanag na taglay ng babae. Ayon sa kanya, matangkad ito. Kung gaano katangkad ang dayo ay higit na mas matangkad daw yung babae. Tingin niya, nasa 7 hanggang 8 talampakan ang taas nito. Balingkinitan ang pangangatawan. Ang mga mata nito, bagamat malalaki, ay nagtataglay ng kakaibang karisma. Nagniningning din ito pero hindi niya daw mawari kung dahil sa liwanag na nagbubula sa katawan nito o mismong yung mga mata nito ang nagniningning. Meron itong nakalugay na sobrang haba at malagintong buhok na umaabot hanggang sa bewang nito. Matutulis na mga tenga at oblong na mukha. Nakasuot ng sobrang gandang damit na mayroong pinaghalong ginto at puting seda. Nagiging dahilan din iyon nakakatulong kung bakit nakakasilaw ang kabuuan nito. Bagamat naiintatakutan ay hindi pa din nawala sa kanya ang humanga sa taglay na kagandahan ng babaeng maliwanag na nasa harapan niya. Maya-maya ay nagsalita ito. Siya na nga iyan. Ang laki-laki mo na, Sembong. Alam mo bang matagal na naming minamatyagan ikaw? Hindi mo ba napapansin na ikaw ay pinanganak na merong angking kakayanan? Andito ako para sa nahingi ng lubusan ang tulong mo. Magkakaroon ng digmaan ang mga kalahi ko. Ang mga hindi sang-ayon na magputuloy sa pagsamba sa lumikha at pabayaan ang mga tao. Karamihan sa mga ito ay mga ganap na anghel na nahulog mula sa kalangitan. Dahil sa pagtalikod namin sa lumikha, mga nagpatuloy na magrebelde na inalipin ng tuluyan ng kasamaan dahil sa iisang dahilan: kapangyarihan. Balikan natin ang naisulat na digmaan sa kalangitan. Ang mga kagaya namin laban sa kataas-taasang lumikha at sa mga sugo nito. Nagsalita daw si Lolo Sempong. Mga demonyo? Makinig ka, Sempong, upang lubos mo itong maunawaan. Noong bago pa lang lalangin ng Diyos ang tao ay gumawa ang may likha ng isang itlog upang iregalo sa kanyang naunang anak na babae. Sa sobrang liwanag nito, ang tumingin dito ng mga anghel ay nakikita ito bilang kulay itim. Dahil sa sobrang taglay na liwanag nito, hanggang sa ito ay tuluyan ng napasag. At lumabas sa itlog na ito ay kauna-unahang arkanghel sa lahat ng mga arkanghel, na siya naging aliw at kasama ng babaeng anak ng Diyos. Ang arkanghel na ito ay binigyan ng isang katawang kerubin, isang katawang serapin, at isang katawang potestates. Ipinagkaloob din sa kanya ang tanging kapangyarihang makapamahala sa lahat ng nilalang. Kaya tinagurian siya bilang ilaw ng kalangitan. Subalit ang naunang arkanghel ay nagmalabis sa mga biyayang ipinagkaloob ng dakilang lumikha.
katawan niya ang kapangyarihan ng kataas-taasan at nanangan siya sa sariling kapangyarihang taglay. Maski ang mga konseho ng mga Diyos sa langit ay nakagalit niya dahil sa katigasan ng kanyang katwiran at kanyang paglapastangan sa mga ibang anak ng Diyos sa langit. Ang konseho ng Diyos ay nagpulong at saka ito winika. Katuwang ng iyong anak na babae ay umaabuso. Marami na siyang mga paglabag na ginawa sa konseho at sa mga mundo at unibersong nalikha. Maganda na siya ay maparusahan dahil sa kanyang kalapastanganan. Nakiusap ang anak ng babae ng Diyos na huwag saktan ang naunang arkanghel, kundi itaboy na lamang ito papalayo hanggang sa ito ay magbago. Pinagbigyan ang babaeng anak ng Diyos, kaya ang pasya ng konseho ay itaboy pansamantala ang naunang arkanghel sa konseho at sa labas ng paraiso. Dahil dito gumawa ng panibagong itlog ang lumikha. Ito ang ikalawa para sa kauna-unahang general ng mga hukbo ng ang arkanghel sa kalangitan. Binigyan siya ng isang katawan sa pagka-arkanghel, isa sa pagkapotestastes at isang katawan bilang kerubin, at siya ang tinaguriang prinsipe ng kalangitan. Nalaman ito ng naunang arkanghel ng langit. Naingkit ang naunang arkanghel at gumawa ng pakikitigman laban sa Diyos. Ang general at prinsipe ng mga arkanghel ang kanyang nakalaban. Ito ang kanilang naunang pagsasagupa. Tinalo ng prinsipe ng kasamaan ng ikalawang general ng mga arkanghel sa langit. Nagkaroon ng pagkakahati-hati dahil ang karamihan sa amin ay naniniwala na tama ang ipinaglalaban ng naunang arkanghel. Ito ang unang pagpapalayas ng Panginoon ng liwanag sa mga kagaya namin na naghangad ng masigit na kapangyarihan. Ito ang unang paglalaban ng liwanag kontra sa lahat ng mga rebelding arkanghel at ng pamilya ng kadiliman. At saka muling ibinalik ang general sa kalangitan. Saka ito muling pinaspasan ng may likha. Sinabi ng kataas-taasan lumikha sa general ang mga kataga. Ikaw ay muli kong wawasakin, at sa iyong katawan mahahati ang iyong 6 na kapatid. Ako po ay ginawa ninyo, kaya naman ibibigay ko muli ang aking sarili para sa inyong kalooban. Wika ng general na arkanghel. Matapos itong banggitin ng lumikha, ang naunang general ay nagkahiwa-hiwalay at nahati sa 7 bahagi. Nabuo ang mga panibagong itlog na may mga sumusunod na kulay: pula, kahel, dilaw, luntian, asul, puti at ube. Maya-maya daw ay sumingit at nagsalita ang dayo. Nung mga oras na ito ay pahinaba namin naman ng kataas-taasang lumikha ang naunang arkanghel, at ito ay pinarusahan kasama ang naunang anak na babae ng lumikha. Silang dalawa ay nanahog dito sa lupa at namuhay bilang isang ordinaryong nilalang. Itinalaga ang anak na babae upang samahan ang naunang arkanghel hanggang sa siya ay tuluyang maging mapagkumbaba, tanggapin at tuluyan ng magpasakop sa lumikha. Kasama ang lahat ng kagaya kong arkanghel at anghel dito sa lupa. Kami ay nangapagsisi, pero ang naunang arkanghel kasama ang iilan ay nagplano ng ikalawang paglusob laban sa mismong kataas-taasan. Habang kami naman ay pilit na nagsusumamo na tanggapin muli sa kalangitan. Dito na buo ang mundo ng mga engkanto,
kaming mga pilit na sumunod sa kagustuhan ng kataas-taasan bagamat kami ay hindi na hinayaang makabalik muli sa kalangitan. Sa ikalawang paglusob ay hindi na nagtagumpay ang naunang arkanghel dahil mula sa kalangitan ay pinanganak ang higit na mas malakas na general kasama ang 6 nitong kapatid. Bumagsak ng tuluyan ang naunang arkanghel at habang bumubulusok ito sa kadiliman, nanumpa ito ng sumpa sa kataas-taasan at nang tumama ang kanyang dugo sa dagat kasama ang libo-libong arkanghel na lumaban. Sa kataas-taasan ay isinilang ang mga kauna-unahang demonyo sa lupa. Ang mga halimo na ito kung saan dinala sa mundo para sa isang layunin, upang sirain ang kaharian ng Diyos, sumiklab ang malaimpyernong digmaan. Ang malakihang pagsakop ay nagsimula na din. Ang mga arkanghel at ang kataas-taasan ay nanumpa na talunin ang mga maiitim na elemento at aaslisin silang lahat dito sa lupa. Bagamat ang mga mabuti at mga masasamang elemental ay parehong bumagsak, hindi pa rin tumitigil ang magkapilang panig at ang dalawang paksyon ay nakikipaglaban ng walang katapusan. Ang laban ng kabutihan, laban sa kasamaan. Pumanig pa din kami sa liwanag laban sa mga demonyo na nandito sa lupa. Hindi kayang sakupin ang isa't isa at magbasa hanggang ngayon. Ang digmaan na ito ay patuloy na nangyayari sa himpapawid ng hindi ninyo namamalayan. Ang mga diabolikong lumilipad kontra sa mga anghel na anak ng Diyos, kasama ang aming hukbo na kumakatawad naman dito sa lupa. At kasunod ng digmaan sa kalangitan ang pagkasunog ng katawan ng naunang arkanghel. At dito, kinuha ang abo na siyang ginamit upang lumalang ng kauna-unahang tao, ang kauna-unahang lalaki at ang kauna-unahang babae. Kung bakit kaming lahat ay nandito pa din sa lupa kasama niya, iyon ang isang bagay na mahirap ipaliwanag sa mga kagaya ninyong mga tao. Magsisilbi itong palaisipan sa karamihan at magiging dahilan ng pagkakahati ng paniniwala. Minsan na kaming nagkamali, Sembong. Hindi na namin iyon dadagdagan pa. Maya-maya ay nagsalita ulit ang diwata. Sembong, ang aming pinuno ang pinakadakila sa lahat ng lupain dito sa lupa. Nagpantay ang aking pinuno ng isang kahanga-hangang espada para sa dakilang mandirigma. Ngayon, ang espadang ito ay ninakaw at hawak ng isa sa kasama namin. Katulong ang mga albularyong kaliwa. Hindi namin sila maaaring saktan dahil nga kayo ang mapalad na nilalang na tahanan at ang sinasabing bayan ng Diyos. Hindi namin ito maaaring gibain, gaya ng sinabi ni Armak. Minsan na kami nagkamali. Hindi na namin iyon dadagdagan pa. Kaya naman nag-iipon kami ng mga kagaya mo na lalaban sa prinsipe ng mga engkantong itim. Sa pagkakataong ito ay nais namin iyong mabawi. Dito ko kailangan ang tulong mo, Sembong. Halika, lumapit ka sa akin at may pagkakaloob ako sa iyo. Walang pag-aalinlangan daw lumapit si Lolo Sembong sa babae. Sabi niya, hindi niya daw kayang ipaliwanag kung ano ang nararamdaman niya. Halo-halong emosyon daw iyon ng mga oras na yon. Walang galang na sa mga kumakain pero ito yung sinabi niya sa akin. Hindi niya daw nga eksaktong maipaliwanag yung kanyang nararamdaman kung kinakabahan, natatay ba o natatakot. Kasi nga, bukod sa bago sa kanya ang karanasang ito, hindi pa din siya makapaniwala sa klase ng mga taong kaharap niya o ng mga elemental na kaharap niya.